Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ang mga ulat na aming binantayan, ang paglitaw ng mga bagong testigo sa Visconde Massacre case. The testimonies, the sworn statements of witnesses who claim that they saw Hubert Webb in the country. These are real witnesses. Hindi mahahulugang na yung pintawad ko. Ito na ako sa paghanap ng justisya sa kanila. We will see who is lying and who is not. At ang tumataas na bilang ng mga social networking crime. Basta tinalian niya ako sa leeg, nagpagulong-gulong kami dun sa nandito siya sa may likod ko, at saka siya nagsalita na kailangan ko ng pera, nasa ospital ang tatay ko, kailangan bigyan mo ako ng pera. Nag-blackout po yung paningin ko. Hindi ko na po alam yung nangyari. Itong mas malawakang pagbabantay sa mga issue ng pamahalaan at lipunan. Reporter's Notebook. Sa mga nakalipas sa araw, sunod-sunod ang mga krimen ng ugat sa mga social networking websites. Sa kabila ng dumaraming bilang ng kasong ito, nakakasabay bang batas at mga otoridad para protektahan ang publiko? Hindi may kakailang malaki ang naitutulong ng social networking site sa panahon ngayon, lalo na pagdating sa komunikasyon. Tinatayang nasa halos 25 milyong Pinoy ang gumagamit ng social networking site na Facebook. Malaking bilang para ilagay ang Pilipinas bilang ikapito sa pinakamaraming Facebook user sa buong mundo. Social networking capital na nga rin daw tayo ayon sa isang pag-aaral. Pero may peligro rin ang hindi maingat na paggamit ng social networking sites. Nasa ospital ngayon ang aktor at direktor na si Ricky Rivero matapos pagkasaki ng 17 beses. Kamakailan, iba't ibang krimen ang naganap. Lahat nag-ugat sa social networking site. Ako, nasinaksak niya ako, nagkaroon kami ng... Isa na rito ang sinapit ng actor-director na si Ricky Rivero. Makakatulong talaga yung mga... 17 saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ang kanyang tinamo sa mismong apartment niya sa Quezon City. Basta tinalian niya ako sa leeg, nagpagulong-gulong kami dun sa nandito siya sa may likod ko, at saka siya nagsalita na kailangan ko ng pera, nasa ospital ang tatay ko, kailangan bigyan mo ako ng pera. Tapos sinabi ko sa kanya, oo, bibigyan kita ng pera, pero kailangan ko nang pumunta ng ospital ngayon na. Tapos nag-struggle kami, nag-loosen up siya, kinuha ko yung susi, tumakbo na ako palabas. Agad nahuli ang sospek na si Hans Ivan Ruiz, 22 anyos. Sinampahan siya ng kasong frustrated murder at theft matapos ma-recover din umano sa kanya ang bag ni Rivero na naglalaman ng laptop at cellphone. Mga 3 na po yata yun. Nagising na lang po ako na inihipuan niya po ako. Pumalag po ako nung naramdaman ko po yung ginagawa niya po sa akin. Nauntog po ako dun sa lababo. Pagtayo ko po, doon ko po nahawakan yung bread knife po. Nag-blackout po yung paningin ko. Hindi ko na po alam yung nangyari. Obviously, nagsisinungaling siya. Kasi nga, tulad nung kwento ko na, nanonood kami ng TV, nag-usap na kami na matulog na dahil may pasok pa kinabukasan, nag-set ako ng alarm doon sa phone, nilagay ko sa may ulunan niya, bumaliktad kami ng pwesto. Pagising ko, nasa ibabaw ko na siya, sinasaksak na niya ako. Sa panayam namin kay Hans, inamin itong nagkakilala sila ni Rivero online. Ilang buwan na rin nakakaraan, ngunit marin niyang itinanggi ang mga akusasyon. Hindi po talaga ako nag-add ng friends sa Facebook. Parang kung sino lang po yung mga kaibigan ko na nag-a-add po sa akin, accept lang po, accept, ganun lang po. Kaya alam ko po, siya po yung nag-add sa akin sa Facebook. Sa pagkakatanda ko lang, nag-hi siya sa akin sa Facebook chat, nag-hi din ako sa kanya. Naging magkaibigan kami, nagkita kami. Wala kaming naging problema until up to this night na nangyari nga ito. Pansamantalang nakalaya si Hans matapos magpiyansa
ng 224,000 pesos. Nakaligtas naman si Rivero matapos may sugod umano nito ang sarili sa isang malapit na ospital. Pero may ilan na hindi nakaligtas sa kamay ng masasamang loob sa social networking sites. Ito ang mga uling status update ng 44 years old na si Malu Dominguez Lakindarum, HR officer ng isang call center company. Alas 5 ng hapon, nag-post siya ng mensaheng naghahanda siya ng hapunan para sa kanyang boyfriend at mga kaklase nito. Hating gabi ng June 18, natagpo ang wala ng buhay si Malu sa loob ng kanyang apartment. Nakatali at nagtamo ng mahigit 20 saksak. Siyempre, masakit yun anak mo. Tsaka very loving yung anak mo yan. Very thoughtful pa. Ang suspect, ang mismong boyfriend na si Rafi, na tulad ng kaso ni Rivero, ay nakilala rin ng biktima sa social networking site. Bago pa lang niyang kakilala yung suspect, hindi pa niya masyadong kilala. So ang naging problema doon, masyado siyang nagtiwala at saka pinapunta pa niya sa bahay niya. And then nung pumunta, allegedly, ay may kasama pang 3 kalalakihan. Hiwalay sa asawa si Malu at sa kanya rin umaasa ang 3 anak. Hanggang ngayon, hindi pa rin matanggap ng kanyang mga anak ang malagim na sinapit ng ina. Sana sumuko na siya kasi alam niya naman na mali yung ginawa niya. So, hindi niya man lang iniisip na may mga pamilya rin yung ginawa niya ng ganun. Masaklap din ang sinapit ng 21 taong gulang at college student na si Joan, hindi niya tunay na pangalan. Ayon sa barangay pulis na nag-rescue kay Joan, kalunos-lunos ang kanyang kalagayan. Tila wala raw siya sa kanyang katinuan at puro bugbog ang katawan nang makita nila. Ayon naman sa kapatid ng biktima, nagpaalam daw noong June 11 si Joan na makikipag-eyeball sa lalaking nakilala niya sa social networking sites. Lagi niya pong inuulit-ulit sa amin na maghahanap siya ng trabaho, tapos yung siguro inoferan siya ng bakla, tapos siguro yun po yung namin sa isip, kasi po namin siya nakakausap ng matino eh. Sa kasalukuyan, ginagamot pa rin si Joan sa National Center for Mental Health. Hindi pa rin malaman ng mga kinaukulan kung sinong nakachat at naka-eyeball ni Joan dahil walang nakakalam ng password ng biktima sa social networking site. Mamadali siya kasi nga patay daw yung anak niya. Nag-text ako dun sa pinadalhan ko, sabi ko na-receive niyo ba yung tracking? Oo daw. Tapos sabi niya, ay malapit ka pala dyan, madali mong napadala. Pwede magpadala uli ng 5,000.